Amen! Isang napakabiyayang umaga at na magandang umaga po pinagpala tayong lahat. Amen? Pwede pong batiin po natin yung ating mga katabi bago po tayo umupo. Welcome to the Life Giver Church where new life begins. Hallelujah! Amen! Magandang umaga po. Praise the Lord! Hallelujah! Welcome po sa gawain ng Panginoon ngayong pong umaga. Salamat po sa inyo pong presensya. At ang inyo pong presensya ay kalakasan po sa bawat isa po sa amin at sa ating lahat. Amen? Hallelujah. Yung makita po namin kayong nakangiti, kahit na marami po tayong mga pinagdadaanan na samot-saring problema at mga pagsubok, ay tayo po'y masaya sa Panginoon. Amen? Sapagkat buhay ang Diyos. Amen. Isang pinagpalang, magandang umaga po, Bishop. Magandang umaga po. Pastor Citas, Pastor Lito, Pastor Ali, Pastor Carlos, Pastor Hill, mga kalalakihan. Magandang umaga. Ninang ko pala, si Ninang Doring. Ninang Doring, ngayon lang kami nagkita. Dito sa church, pero nakita na po kami. Kaya John, sa buong, sa buong, praise God, hallelujah. Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Ulitin ko lang po, God is good and all the time. Amen. Hallelujah. Hindi po magbabago. Magbabago man yung mga sitwasyon, pagkakataon sa buhay po natin, yung dumarating sa atin. Pero kailanman hindi magbabago ang Diyos na siya'y mananatiling mabuti, banal, tapat sa bawat isa. Amen. Hallelujah. At ngayon pong umaga, alam ko po na alam niya yung lahat ng ating pangangailangan at kakatugunin ng Panginoon. Amen. Sa pamamagitan ng kanya pong mga pangako sa bawat isa po sa atin. Isang pinagpalang umaga din po sa ating pong mga kapatid sa iba't ibang panig po ng Pilipinas, sa mga outreaches po natin, sa ating pong mga pastors, magandang umaga po. Pagpalain po kayo ng Panginoon at sa pagbati po namin, nawa ay maranasan yung patuloy na kagandahang loob ng Diyos at yung pagpapala po niya sa mga members po natin sa iba't ibang panig po ng Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo, sa mga outreaches po natin. Hindi man sila ngayon nanonood, or sa panahon na kayo po nakakapanood, binabati po namin kayo ng isang maganda at pinagpalang umaga. At sa inyo pong walang sawang pagsuporta, sa pagsishare ng ating pong mga messages, at sa pagpatuloy na pagsusuporta in terms of prayer, sa lahat man, anumang uri po ng tulong na pinaabot po ninyo, it is highly appreciated at nagpapasalamat po kami sa inyo pong mabuting puso at generous heart na kung saan patuloy na kapartner po ng gawain ng The Life Giver Church worldwide. Amen. Hallelujah. Kamusta po tayong lahat? Amen. Medyo maulan, medyo makulimlim, at gloomy. Pabago-bago, madali pong magbago ang panahon, Umaga, maaraw. Pagdating ng tanghali, uulan. Pwedeng sa hapon ay umulan ulit. Sabi ko, iba na talaga ang panahon. Iba na po talaga ang panahon ngayon. Hindi na po kahapon biglang umulan. Sa Rizal po ay wala pong ulan ng pagbaba namin. Bumabiyahe na kami, banda Antipolo na. Andun na, umulan na malakas. Tapos, nung binuksan mo yung cellphone mo, sa Maynila, baha na. Meron ng lumulutang na mga kotse. Sabi ko, sandaling ulan lang, ganun lang po ka, Praise God, hallelujah. Pero ganun pa man, ano man po ang pangyayari, tapat po ang Diyos sa bawat isa po sa atin na nagtitiwala sa Kanya. Amen? Hallelujah. At alam ko po na kahit na meron pong mga pinagdadaanan tayo, we can still lift up our hands to our God, lift up our voice, and give Him praise. Amen? Pasalamatan siya. Sapagkat tunay na tapat, hindi po mababago ang kabutihan ng Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin. So, ngayon pong umaga, ano pa po ba, meron pa ba akong hindi nabati? Sa aking pong hair and makeup, hindi po. Hindi po. Praise God. So, magandang umaga po sa ating lahat. So, alam ko po na ang lahat ay nakahanda na mag-aral ng salita ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Kaya yun naman po yung reason kung bakit tayo nandito ngayon. Not just for the blessing that we will be receiving. Amen? Given na po yun na sa pagdalo po natin o anumang bagay, kahit nga wala tayong ginagawa. Amen? Ang pagpapala ng Diyos dumadaloy sa buhay po ng bawat isa sa atin. Ang tawag po doon, grasya. Hindi mo kailangang apuhapin yung mga pagpapala na pangangailangan mo sa pang-araw-araw. Ang kailangan lang po ay pananampalataya.
at patuloy na pagsunod sa kanya pong kalooban. Yun lamang po, kung ano yung sinasabi ng kanyang salita, yun lang naman ang gagawin natin. And once we obey and once we abide with the Word of God, sabi nga po, we will bear much fruit sa buhay po ng bawat isa sa atin. So hindi po mahirap ang buhay sa ilalim po ng grasya, ng biyaya ng Panginoon. Nagiging mahirap lang kung mahirap tayong sumunod. Kung ayaw nating gawin, yung talagang mga sinasabi na ng Panginoon, yung hayag na pinagagawa sa atin ng Panginoon. Pero kapag once na sumunod po tayo, yun nga hindi tayo sumusunod dati, pinagpapala tayo. Ngayon pa na nasa kalooban tayo ng Panginoon, nasa ilalim tayo ng kanyang grasya. So alam ko po na ang bawat isa ay nakahandang makinig ng salita ng Panginoon at alam ko pong handa na ang bawat isa upang tayo po ay tumanggap ng biyaya mula sa Kanya. Amen? So ngayon pong umaga, pag-aaralan po natin ay isang simpleng mensahe kung saan, kalimitan naman pag-aaralan po natin, si Bishop po can preach yung pong malalalim na about theology, malalalim na katuruan. Pero aanhin natin yung malalalim na katuruan kung doon po sa mga mabababaw na mga tinuturo sa atin na hindi pa po natin magawa. Halos nalulunod na tayo doon sa mababaw hindi natin maisagawa, pero yung malalim pa inaasam natin. And also, I personally experienced na being a pastor, nagtuturo ka, ako po'y nasabihan na, Pastor, wala bang malalim na mensahe? Sabi ko, ano bang gusto mong mensahe na marinig? Yung mga himala, yung theology na malalalim na hindi naman natin maintindihan kahit nga yung minsan yung spelling na nga, hindi natin ma-spelling. Pero yung mga practical na mga tinuturo sa atin na kung saan, pag uwi natin ng bahay, may apply na natin. Diba? So, yun po yung, kaya minsan, sasabihin natin, lalo na mensahe ng grasya, parang paulit-ulit naman. Alam niyo po, bakit pinapaulit-ulit? Sinasabi po natin pong minamahal na Bishop, para maalala natin at hindi natin makalimutan. Sapagkat ang sagot, ang gamot sa taong nakalilimot ay paalala. Ito po ang mga salita ng Panginoon, paalala. Hindi para saktan tayo, hindi para yung personally, yung bang i-condemn tayo o magbigay ng guilt sa ating pong puso. No. Ang lagi pong layon ng pag-ibig ng salita ng Panginoon, ang paghahayag ng kanyang salita ay pag-ibig po para sa bawat isa sa atin. So ngayon pong umaga, alam ko po na sa simpleng mensahe pong ito, it will have, sabi nga po, minsan parang mababaw, pero maganda ring mababaw, pero malalim yung tama doon sa ating mga puso. Malalim yung tama sa ating kaisipan. Yung magdadala sa atin sa pagkaunat. Teka, meron pala akong dapat ayusin. Meron pala akong dapat ma-realize dahil doon sa salita ng Panginoon na naunawaan po natin. So, ngayon po umaga, hahanguin po natin yung ating pong pag-aaral mula po sa Colossians chapter 3, sa aklat po ng Colocas. Colossians po. Si Pastor Ernie pala. Talagang may ano po pala yun, may impluensya. Colossians chapter 3, amen. Verse 1 hanggang 4. Although ang ating pong primary focus is on verse 2. Amen. Hallelujah. Praise God. Babasahin ko po sa ESV version. Tapos pwede pong, gusto nyo po basahin ko yung Tagalog, dito sa English na lang po yun. Siguro po sa English po, ipa-plus na lang po sa screen. Pero basahin ko po siguro yung Tagalog para mas madali po nating maunawaan, madali pong intindihin. Colossians chapter 3, verse 1 hanggang verse 4. Basahin ko po sa Tagalog. Amen. Verse 1, sabi po, paki-plus na lang po sa English po, sa ESV version sa screen po natin. Binuhay kayong muli kasama ni Kristo
Kaya sikapin ninyong makamtan ang mga bagay na nasa langit, kung saan naroon si Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Verse 2, doon ninyo ituon ang isip nyo at hindi sa mga makamundong bagay. Sabi po, doon ninyo ituon ang isip nyo at hindi sa mga makamundong bagay. Verse 3, sapagkat namatay na kayo sa dati nyong buhay at ang buhay nyo ngayon ay nakatago sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang buhay ninyo at kapag dumating na ang panahon na nahayag na siya, mahahayag din kayo at makikibahagi sa kapangyarihan niya at karangalan. So sabi po doon sa English version, basahin nga po natin sa English version po, sa ESV, English Standard Version po. Actually, yung sa verse 2, yung focus po ng ating pag-aaral ay sinasabi po doon, set your minds on things that are above, not on things that are on earth. So sabi po, set your minds on things that are above, not on things that are on earth. Hallelujah. Dito po sa ating pong binasa, kasabay po ng, siguro po pagpapahayag sa bawat isa po sa atin, we live in a world that constantly bombard us with the things to set our minds on. Ang mundo po natin ngayon ay punong-puno ng mga bagay na kung saan itinuturo tayo sa kung saan gusto ng sanlibutan nating ituon yung ating kaisipan. So, meron po akong outline, meron po tayong PowerPoint po dyan. So, we live in a world that constantly bombard us with things to set our minds on. Ano po yung mga bagay na yon? Unang-una ito, siguro ito na unahin ko. Diba? Yung phones, mga cellphones natin. Dati wala naman yan pero ngayon meron na tayo. Kaya talagang, siyempre, doon nakatuon tayo. Hindi po natin nasa yung Bible ginagamit. Wala pong masama po doon. Sa paggamit ng mga gadgets, wala po yan. Hindi po yan ang pakay po natin para pasaringan o sabihin na ganito tayo. On our careers, di ba? We set our minds on our careers, our professions. Siyempre naman, mahalaga yun. Doon tayo, yun yung bread and butter natin. Doon tayo kumukuha ng ating pong ikinabubuhay. Sumusweldo tayo. So we set our minds on our relationships. Sa mag-asawa, sa mga anak natin, sa mga kaibigan natin, relationship natin outside our house, our homes. Noon nandun po na yung mga kaibigan natin. So pinagtutuunan din natin ng kaisipan po yan. Our anxieties, lalo na. Di ba, yung mga bagay na kinatatakutan natin, minsan doon natutuon yung ating pong kaisipan. Our to-do list, yung mga tayo, kung may bucket list ng mga traveler, di ba, pupuntang Boracay. Tayo may mga bucket list, may mga projects na gustong gawin sa bahay natin, gustong gawin sa buhay natin, sa pamilya natin. So they all compete for our attentions. Siyempre, malaking bagay yun, kinukuha nun. Sa trabaho nga lang ilang oras ba tayo sa trabaho? 8. Minsan nagiging 12. Yung 4, wala namang bayad. Yun ang hinanakit natin minsan, Yung 8, tapos yung 4, meron pang overtime, wala namang bayad yun. Tayo naman mga Kristiyano, sanay tayo sa extra mile, kaya ginagawa natin nang may sa puso natin. So they all compete for our attention. Ano lang po, halimbawa lang, 8 oras. Tapos pag uwi mo, ano gagawin mo? Manunood ka ng, siyempre magre-relax ka pagkakain. Upo ka sa harapan ng TV, ano panonoorin mo? Si Tanggol. Panalo na ba? Hindi nyo pa rin alam. Di ba? Yung mga telenovela. Tapos, pag napagod kayo, ano pong gagawin natin? Magpapahinga, matutulog tayo. Ilang oras ba tulog po ninyo? Power nap? 8 hours power nap ba yun? Hindi, natutulog tayo. Ilang oras din po yun. Tapos, gano'n na naman. Di ba? Pagising natin sa umaga, trabaho na naman. So, yung walang trabaho, di ba? Sa tahanan ka lang, yung mga nanay po natin, ganun din, di ba? Marami po silang ginagawa. So, maraming mga bagay sa mundong pong ito na umaagaw ng ating atensyon. And
personally, kahit kami, nangyayari naman hindi porke tinuturo namin, ano na kami doon, exempted na. Kami marami din pinagtutuunan ng pansin. Nandangan nga lamang na talagang pagkatawag ng Panginoon, siya magbibigay sa iyo ng zealousness, siya magbibigay sa iyo ng lakas para magampanan mo yung pagkatawag. So, lahat ng ito, umaagaw ng ating atensyon. Di ba? Madalas, narinig natin, classic na mga example, ilang araw ba ilang araw sa buong isang taon ang pinagkaloob sa atin ng Panginoon? 365 days. Tapos ilang months? 12 months. Tapos ilang days sa isang month? 30 days. Kung halimbawa, under the law pa tayo, sasabihin sa atin. Tapos yun ng 2 oras sa church. Naiinip ka pa. Gusto mo nang umuwi, lalo na kapag tinatamaan ka ng sermon. Di ba? Ganun tayo natin. Pero hindi po natin pinag-uusapan yan. Pinag-uusapan lang natin dito yung katotohanan na marami talagang umaagaw ng atensyon natin. At gustong agawin yung ating pong kaisipan. So, marami po. And Paul's command to set our mind on the things that are above, hindi po ito legalistic burden. Hindi po tayo pinipilit naman eh. Hindi po tayo sinasabi, kailangan, hindi po eh. But it is a liberating invitation. Isang mapagpalayang imbitasyon sa bawat isa na direktang dumadaloy mula sa katotohanan ng kagandahang loob ng ating Diyos. Mula sa kanyang grasya, hindi po ito isang legalistic burden. Nung sinabi niya, set your minds on the things that are above, hindi niya pinipilit tayo. Pero ito po'y paanyaya sa atin, na kung saan kapag ginawa mo na ituon ang iyong kaisipan sa mga bagay na makalangit o mga bagay na patungkol sa Diyos, sabi po, mararanasan natin yung malayang pagdaloy ng grasya sa buhay po ng bawat isa. Amen? Hallelujah. So it is an invitation. And it is a call to align our thoughts and desires with the new, sabi po, reality we have in Christ. Alam na po natin yun eh. No, lagi nating nababanggit. We are a new creation in Christ. And we have a new realities, nandun ang mga katotohanan sa buhay na tayo po'y namumuhay sa grasya ng Panginoon ngayon. So, we are exhorted to set our thinking. Actually, the word mind is proneo or thoughts sa Greek on the things of God. Sabi po, we are exhorted to set our thinking on the things of God, not on the things of this earth. Kasi totoo lang po, ang tao ngayon, talagang hindi naman may aalis sa buhay natin na pinag-iisipan natin, pinaglalaanan natin ng oras, ng pagod natin, yung kasalukuyan. Yung buhay natin. Kasi gusto nating maging maganda yung ating bukas. Tayo yung nagpaplano. But God said, for I know the plans I have for you, says the Lord. Plans to give you a good future. So siya may plano, siya yung mayroon pong panukala sa bawat isa. Kaya lang, sabi po, do not set your minds on the thing that is on this earth. Alam niyo po, our mind has the ability to concentrate upon a specific matter. Meron pong kakayanan, abilidad, ang bawat isa, yung ating kaisipan, na mag-concentrate, na ituon ang kanyang pansin, ang kanyang paningin sa isang specific na bagay. Halimbawa, yung pamilya mo, doon ka lang iniisip mo ngayon. Trabaho mo, doon ka lang. Di ba, meron nga, di ba, minsan, I know na makaka-relate ang bawat isa. Di ba, minsan nakaupo kang ganun, tapos napatitig ka sa ganun, tapos hindi ka na kumikilos. Tinitingnan mo na lang yung isang bagay, parang natutulala ka na, di ba? So, pero, kung sasadyain mo, talagang kaya mong ituon yung isip mo sa isang bagay lang. Our mind has that ability to concentrate upon a specific matter and to remain in the state of concentration for a period of time. Kaya, kung meron kang pinagtutuunan ng iyong pansin, may kakayanan nito na manatili doon hanggat gusto mo. Sige, dito lang ako nakatingin. Ito lang yung aking concentration. Ito lang yung aking goal. Ito lang yung, di ba? So, ganyan po tayo.
Ganyan yung ating kaisipan. Dito po, marami pong, masagana, mayaman po ang salita ng Diyos. Maging doon sa mga mababasa natin sa Biblia, last time, it's all about the life of Jonah na, di ba, na tinuro po sa atin ni Bishop. At hallelujah, marami po tayong natutunan doon. Maraming ni-reveal sa atin ng Panginoon, and we can see ourselves in the life of Jonah. Amen? Na minsan matigas ang ulo, minsan kung ano yung kalooban ng Panginoon, hindi yun yung kanyang gustong gawin. No? Iba yung kanyang pinagagawa. Pero ganun pa man, ano po ang naging ganti ng Panginoon sa kanya? Grasya pa rin, pag-ibig pa rin. Di ba nararamdaman natin yan sa bawat araw? Amen? Na, alam ko po, marami tayo. We are not perfect. We can do things na kung saan yung bang kabalintunaan ng kalooban ng Panginoon, kabaliktaran. Minsan ayaw ng Diyos, pero ikaw gusto mo, parang tingin mo kasi madali. So ito yung bagay na gagawin ko. Pero alam niyo po, gusto ng Panginoon that we set our minds on the things that are above. Lalo na sa mga panahon pong ito, na kung saan talagang, hallelujah, titingin ka sa kapaligiran. Maraming mga bagay na ibang mawawala po tayo. So, ibig sabihin, yung mga tinuturo po sa atin, mga Bible character, yung mga kwento, even in the Old Testament, sa New Testament, ay isinulat para po sa atin pong kapakanan, para po sa benepisyo po ng bawat isa sa atin. So, napaghahanguan natin ng aral, at nandun po na magagamit natin, mai-apply natin. And we can see ourselves, parang ako ito, ganito pala, ito pala yung sinasabi sa akin ng Panginoon. So, meron pong Bible character sa Bible and in the book of Psalms, besides kay David, kanila Moses, iba po. Meron po doon si Asaph, the psalmist. Si Asaph. Tingnan po natin yung kanyang kalagayan at ngayon pa lamang siguro, maihahalin tulad natin yung sarili natin sa Kanya. And at the same time, mapaghuhugutan po natin ng maraming aral, no, sa buhay po ng bawat isa sa atin. Ito po si Asaph, isang psalmist. And sa Psalm 77, siguro basahin po natin doon sa Psalm 77. Simulan po natin yung tayo pong lahat ay dumadaan sa mga ganitong pagsubok. At katulad po ni Asaph, ay ganun din. May mga pinagdaanan din po siya na kung saan maaring magbigay sa atin ng aral at tayo po ay mapagpala. Si Asaph. Sa verse 1, ng chapter 77 ng Psalms, sa Tagalog po ako bumabasa. Kasi sabi po sa English, sa verse 1 and 2, sabi po, when I was in distress, I sought the Lord at night. I stretched out untiring hands, and my soul refused to be comforted. So, I cry aloud to God, and He will hear me. So, yun po yung sa verse 1. Pero sa verse 2 po, tignan po natin. So, sa Tagalog, babasahin ko rin po sa Tagalog. So, in the day of my trouble, I seek the Lord. In the night, my hand is stretched out without wearying. My soul refuses to be comforted. Ito po sa Tagalog. Sa Diyos ako ay tumawag at dumaing ng malakas. Ganoon ang aking daing upang ako'y dinggin agad. Ganun po ba tayo dumaing minsan? Malakas. Lalo pag kailangan natin. Sa Diyos ako ay tumawag at dumaing ng malakas. Ganoon ang aking daing upang ako'y dinggin agad. Verse 2, sabi po, hinanap ko'y Panginoon sa panahong may bagabag. Hindi ako napagod, dumalangin na magdamag. Ito kasunod. Ngunit, di ko nasumpungan ang aliw kong hinahangad. Sabi po, nagunita ko ang Diyos, naalala ko. Kaya lang, sa panahon na yon, sabi po, may bagabag, hindi ako napagod, dumalangin na magdamag, ngunit di ko nasumpungan
ang aliw kong hinahangad. Sa verse 2 po, sabi po, hinanap ko yung Panginoon. Sabi, tama po yun. So, dito po si Asaph, katulad ng bawat isa, may mga pagkakataon na tayo po'y dumadaan sa mga pagsubok. Sino po dito na hindi na nag-aalala? At hindi na natatakot? Hindi na po inaalala yung mga kalagayan natin? Nagtitiwala na lang sa Panginoon? Tama po yun, tayong lahat ginagawa natin yan. Pero may mga pagkakataon po, si Asaph po ay mga awit po ng Panginoon. At lagi pong pinapahayag mga kadakilaan ng Diyos, kabutihan ng Panginoon. Pero dito, sabi po, when I was in distress, I sought the Lord at the night, I stretched out untiring hands, and my soul refused to be comforted. Pero yung kaluluwa niya, ayaw ma-comfort. Hindi mapakali. Tapos sabi niya, ngunit hindi ko masumpungan. Nag-pray naman ako nang nag-pray, pero hindi ko nasumpungan yung aliw kong hinahangad. Hindi ko po kayo tuturuan ng negative. Babalik po. Ito lang po, pinag-aaralan lang natin si Asaph. Ito po yung kanyang puso sa loobin. In the midst of tremendous trouble, sabi niya sa verse 3, I remembered you, O God, and I groaned, I mused, and my spirit grew faint. So, nandun po sa verse 3, sabi, nagunita ako ang Diyos, kaya ako'y dumaing. Ako'y nagdili-dili, ngunit ako'y bigo pa rin. May mga ganyan bang pakiramdam? Real talk. May mga ganyan bang pakiramdam? Minsan, siguro we are caught off guard sa ating pong puso. Na minsan parang overwhelming yung mga dumarating na mga pagsubok. Minsan parang nakapagtatanong, Lord, nag-pray na ako. Lord, ginawa ko na, dumaing na ako sa'yo, pero parang ganoon, parang bigo pa rin. Nasaan yung sagot? Lord, nasaan yung sagot? Kiniklaim ko yung kagalingan, kiniklaim ko yung pagsagana, pero parang sometimes we are just like Asaph na bigo pa rin. Naramdaman niya yun. No, pero lingkod siya ng Panginoon. And then, sabi po, so much to tell, nandun na marami po siyang gustong sabihin talaga. Sabi po, you kept my eyes from closing. I was too troubled to speak. Hindi ako makapagsalita, hindi na makatulog, hindi na makakain. May tigyawat sa ilong. Hindi makatulog, hindi siya makakain. Too troubled to speak. At alam niyo, sabi po sa Tagalog, hindi ako patulugin, waring ito ay parusa, hindi ako makaimik, pagkat ako ay balisa. Psychologically speaking, ang tao pong yun, siya po at the time is depressed. Di ba? Yung hindi ka kahapon po, mayroon pong kapatid na salamat sa Panginoon that we are used by God para po ipag-pray at sila po ay nagpapasalamat sa The Life Giver Church. Mayroon pong, kasi yumao po yung kanya pong mahal sa buhay, pero ano lang po, siguro dumadaan, lahat naman dumadaan, sige, nalulungkot. Minsan sabi nga, hindi makatulog, hindi po ayaw din kumain, minsan nawawalan ng gana. Ganyan ang kalagayan. Psychologically speaking, si Asaph at the time, yung balik niya sa Panginoon talagang depressed siya eh. Depressed po siya. Even though we do not speak, alam niyo, tayo naman, kahit naman hindi tayo magsalita, the human mind is always active. Di ba? Yung human mind natin, ang dami nating problema, hindi tayo makasalita, hindi tayo makatulog, pero yung isip natin, ang daming naglalaro, ang daming ginagawa, active pa rin yung kaisipan natin. Kahit na yung katawan natin, hindi na. So, yan po yung kalagayan ni Asaph. And sa verse 5, sabi niya, nagbalik sa gunita ko ang nagdaang mga araw. Nako, talagang mga ala-alay nagbabalik, di ba? Sabi po, nagbalik sa gunita ko ang nagdaang mga araw na nariwa sa isip ko, ang panahong nakaraan. So, I remembered my song in the night, that great time when though the sheer exuberance of joy I sang in the darkest night, my heart mused and my spirit inquired. Sa verse 6, sabi po, ako'y nagbulay-bulay sa silid ko gabi-gabi. Ang diwa ko ay gising at tinatanong ang sarili. Tingnan niyo po si Asaph. Verse 7,
Ako baga, Panginooy, lubusan mong itatakwil, di mo na ibabalik sa akin ang iyong pagtingin. Nagdududa na si Asaph sa pagtingin sa kanya ng Diyos. Minsan tatanong niya, Lord, love mo pa ba ako? Kung love mo ako, bakit ganito? No, si Asaph, ganun po. Yaong kagandahang loob mo ba ay nakalimutan mo na? Dahilan sa iyong galit, ang awa mo'y wala na ba? So yan po si Asaph. Na kahit po, doon sa verse 6 na yun, sabi po, the human mind at work in the midst of trouble. Kahit na maraming problema, pero ang dami pa rin niyang naisip. Naalala pa niya yung nakaraan eh. Naalala pa niya yung mga pangyayari noon. Maging yung kabutihan ng Diyos naman, naaalala po niya. So, if we are honest, and we would admit that many times, our mind has followed the same pattern ng katulad ng kay Asaph. Na minsan kapag hindi ka nakabantay, dahil sa mga extreme, mga severe na mga problemang dumarating sa atin, kahit na anong karanasan mo in the past, kahit nag-ano, minsan may pagkakataon, you are caught off guard, nakaset ka doon sa mga bagay na kinakaharap mo, nandun po na, ganito yung karanasan. So, nadidepress. And ito po ay sinulat lamang po. Pinag-aaralan natin para po sa ating pong pag-aaral for the sake of learning and for us na matanggap po yung mensahe ng Panginoon. So, we should now careful to observe how this man able to get yung pong ganong kalagayan. Pero ganun din naman, tingnan din natin kung paano siya nakabalik. Tingnan din natin kung paano siya nakabalik. So, sa verse 10 hanggang 14, ganito po ang sinasabi. Sa Tagalog na lang po ako magbabasa. Ganito ang aking sabi. Ang sakit ng aking loob, para bagang mahina na't walang lakas ang aking Diyos. Verse 11, kaya't aking babalikang, gunitain ang ginawa, ang maraming ginawa mong tunay na kahanga-hanga. Verse 12, sa lahat ng ginawa mo, ako'y magbubulay-bulay ako sa diwa ko at isipan. Verse 13, ang daan mo, Panginoon, ay tunay na daang banal at wala pang ibang Diyos na sa iyo ipapantay. Verse 14, ikaw ang Diyos na ang gaway tunay na kahanga-hanga, iyang kadakilaan mo'y na nahahayag na sa nilikha. Doon sa unang bahagi, depressed siya, marami siyang problema. But when he came to his senses, nung siya po'y nakapag-isip-isip, teka lang, sandali lang ha, pagbubulayan ko lang ulit yung mga nangyayari sa akin, babalikan ko lang saglit. Sabi niya, nandun po, ikaw o Diyos ang tunay, ang gaway tunay na kahanga-hanga, iyang kadakilaan mo'y nahayag pa sa iyong nilikha. Ano pong difference? Nung una, nakatingin, hallelujah, si Asaph, doon po sa mga pangyayari sa buhay niya, sa mga nangyayari. At doon sa kanyang sarili mismo. So, bakit po nagkaroon ng statement of thanks and praise to God? This man had found out that as long as he looked within, as long as he sat there and left his mind ramble on the field of negative thinking, just so, yung pong mga problema, yung kanyang nararamdaman na depression ay biglang natunaw. Nung panahon na siya po ay tumingin na, sa ginawa ng Diyos sa kanya. Kasi nung una, tumitingin siya doon sa mga pangyayari, doon sa mismong problema niya. Tapos tinitingnan pa niya yung sarili niya. So we should be careful upon what was to concentrate on. Mag-iingat po tayo kung saan natin tinitingin. Baka lagi naman tayong nakatingin doon sa mga problema. Baka naman lagi nandun tayo nakatingin sa mga nangyayari sa buhay natin. At minsan nakakalimutan na natin na kung saan yung Diyos na makapangyarihan ay nasa atin at handang umalalay sa bawat isa. Ang Diyos na meron ng ginawa sa atin noon pa man at kasalukuyan na may ginagawa pa rin sa buhay po ng bawat isa sa atin. Amen? Kasi si Asaph po, he looked within. Nandun po na hanggat
nakatuon tayo dun sa mga negatibong bagay, our lives would be miserable. Kung sa problema ka lang, kaya marami, di ba? Isang araw, pag yung hindi mo na nakayanan, mawawalan ka na ng kaisipan, di ba? Sa tamang kaisipan. Dati nga po, nagbibiruan kami, kahit po sa ministry, minsan, kapag sa mga financial matters, alam naman ni Pastora Baby, biruan na po namin na yun, ng mga staff. Pag nakaupo na si Pastora Baby dun sa room, tapos siyempre may mga project, minsan nagkakamot ng ulo. Nagkakamot ng ulo si Pastora Baby. Minsan ginaganon-ganon. Sabi na, minsan napag-usapan, nako, meron tayong pagkakagastusan at naghahanap ng panggastos si Pastora Baby. Di ba? Yung mga simpleng bagay. Pero lalo na kung yung mga problema mo matitindi, di ba? So kapag titingnan mo yung laki ng problema mo, naku, malulunod ka, maano ka eh. Yung bang mabibigatan ka lalo, parang kang dadaganan nito. Kaya nga sabi ni Asap, hindi nga siya makatulog eh. Kasi kapag nakatingin na siya sa kisame, parang babagsak sa kanya yung buong bahay, yung buong kisame. Ganun po yung kanyang kalagayan. As he looked, doon po sa mga circumstansya. But, sabi po, nung siya po ay tumingin na sa Panginoon, nung ipinokus niya na yung bang paningin, yung kanyang pagtitiwala sa ginawa at magagawa ng Diyos sa kanya, na ang Diyos ay makapangyarihan, alam niyo po lahat ng takot niya nawala. Amen? So, ngayong umaga, ano po sinasabi ng Panginoon? Let us set our minds on things that are above. Yes, harapin po natin yung bawat problema. Pero alam niyo po ba na ang Panginoon kasama natin sa pagharap sa lahat ng mga problemang meron tayo? At lahat ng problema po natin, as long as we set our minds on things above, unti-unti natutunaw yung mga problema. Kahit nagaano siya kalaki, mas laging malaki ang Diyos natin sa buhay po ng bawat isa. Amen? Hallelujah! Set our minds on things above. So, kaya naman, bandang huli na bago na yung kanyang may pasasalamat na eh. Meron ng binago na po yung kanyang. So, as long as we look within, we shall be miserable. But as we set our minds on things that are above, nandun po na tayo po ay mapapalaya, tayo po ay magkakaroon ng comfort, kagaanan sa ating pong pakiramdam. And puntahan po natin yung Psalms 73. Dito po maganda ang simula din po ni Asaph. So minsan, kapag tumingin tayo sa mga negatibong bagay, we will be miserable. Dito naman po si Asaph pa rin po. Sabi po sa verse 1, kay buti ng Diyos sa taong matuwid, sa lahat ng taong ang puso'y malinis. Ngunit ang sarili halos bumagsak sa paghakbang ko'y muntik ng madulas. Alam niyo po sa English, surely God is good to Israel, to those who are pure in heart. Mabait ang Diyos sa mga bayang Israel, doon sa mga matuwid. Sabi niya. Pero may kasunod dito po but as for me, sa verse 2, my feet had almost slipped. I had nearly lost my foothold. So dito po, sa sinasabi po niya, meron pong insecurities. Parang sinasabi niya, ang Diyos mabait doon sa mga doon sa mga sa Israel, doon sa mga dalisay ang puso. But as for me, sabi niya, ako halos madupilas na ako eh. I had almost slipped. I had nearly lost my foothold. He was insecure as if he was perhaps sleeping rapidly. Para bang siya, mabait yung Diyos doon sa mga parang may pinipili ang Diyos, parang may favoritism, parang ganon. Pero sa akin, sabi niya, ako nga, parang hindi nga matatag yung aking pagkakatayo, parang ganon po, sa madaling salita. And verse 3, titingnan po natin, sa verse 3, sa taong mayabang, ako'y naiinggit nga, at sa biglang yaman ng mga masama. Nainggit pa, no? Sabi po, sa taong mayabang, ako'y naiinggit nga. Naiinggit ba kayo sa mga mayabang? Si Asaph po, naiinggit. Tapos sabi, sila'y masisiglat, at sa biglang yaman ng mga masasama.
So, biruin mo, mainggit ka doon. For I envy the arrogant when I saw the prosperity of the wicked. So si Asaph, hindi lamang po siya nakatingin doon po sa mga negatibong bagay na nangyayari sa kanya, and he is not only looking doon sa mga negatibong bagay, kundi yung bang meron siyang tinitingnan na iba. Ibang tao. Sa paligid. No, nakikita mo ba yung kapitbahay mo mas masagana kaysa sa'yo? Sa totoo lang, meron ganyan, ano, minsan, ano? Sabay papasok ka sa pintuan mo. Lord, ba't yung kapitbahay namin? Hindi naman born na ganyan eh. Lord, anak ako ng Diyos. Di ba anak mo ko? Ba't ganun ang nangyayari? Ako po sigurado na lahat tayo at one point of our life, may ganung pangyayari. Kasi, Lord, but yung mga kontraktor, hindi po, di ba? But yung mga nasa posisyon, ang babait, mas mabait pa sa akin. Sila yung sumasagana. Di ba? Alam ko po buhay na buhay sa atin to. Kasi mismo ako po nung nag-aaral, sabi ko, nga Lord, ganyan ako eh. Minsan may mga pagkakataon tinitingnan natin na kinaiinggitan ng, hindi man inggit, pero we invade them. Kasi, di ba? Sabi ang pangako sa atin. Pero tapos ngayon medyo may ganyang kalakaran. Pero alam niyo po si Asaph, ganun lang po yung kanyang naisip. Sabi po, he noticed first, doon sa verse 4, sabi pa, ni hindi nagdanas ng anumang hirap. Sila'y masisiglat, katawa'y malalakas. Yung mga yan. Verse 5, di tulad ng ibang naghihirap ng labis, di nila dinanas ang buhay na gipit. Hallelujah! Iiyak ka na din siya. Diba? Si Asaph siguro habang sinasabi, parang makikita natin. Sabi po, ang pagmamalaki ay kinukwintas at ang dinaramit nila'y pandarahas. So napansin niya, mga hindi na nga, di ba, maayos yung pamumuhay. Sila na nga hindi kumikilala sa Diyos. Pero sabi niya, their good health and abounding strength, causing them to swell in their pride. And their own ability to supply their needs and greeds make them people whose eyes stands out with fatness. They have more than heart could wish. And sa verse 11, sabi po, ang sabi nga po natin, ang sabi, biglang ganyan po, ang sabi, ang Diyos walang nalalaman, walang kamalay-malay yaong kataas-taasan. Ang mga masamay ito ang kagaya, di na kinukulang, ay naghahanap pa. Di ba? Ganyan yung mga masama. So lahat ng ito, nandun po na nakita niya at kinainggitan niya. So ngayon, hindi lamang miserable yung buhay ni Asaph, hindi lang naging miserable, kundi ngayon talagang distracted pa siya, even in his relationship with the Lord. Nadidistract siya kasi nakatingin siya doon sa mga tao sa paligid niya, naiinggit na siya doon sa kalagayan ng iba. Bakit mo naman kaiinggitan? People with health and prosperity, but without ethics, no? Without moral, kaiinggitan ba yung mga taong ganun? And above all, without a knowledge of God, dapat bang kaiinggitan? Samantalang, maaari nga, sabi nga, wala tayo ng lahat ng bagay na meron sila, pero meron naman tayong Panginoon that can supply all na meron sila, pwedeng ibigay sa bawat isa sa atin. Amen? Kaya lang, minsan nadidistract po tayo katulad ni Asaph. Nadistracted po siya ng maraming bagay. So, this man learned that when we look within and when we look at our negative circumstances, our lives will be miserable. Dito naman, this man learned that when we look around, we are distracted from the major emphasis of life. Hayaan mo lang sila. Amen? Huwag natin silang kainggitan.
No, hindi po karapat dapat kainggitan yung kayamanan na meron sila. Yun lamang meron tayong relasyon sa ating Panginoong Jesucristo. We have an eternal life and we have all the treasures of this world. Amen? Hallelujah. Parang hindi makapaniwala silang bitya. Amen. No? Di ba sinasabi naman natin lagi, Lord, ikaw lang sapat na. Si Jesus lang yaman na natin. At totoo po yun. Hindi mo may pagpapalit. Ano mang amount nung salapi, nung yaman na meron tayo, halimbawa, o ma-accumulate po ng tao, hindi mo ipagpapalit yun sa buhay na katulad ng meron tayo. Yung meron tayong relasyon sa Panginoon. Amen? We are all blessed. Sabi mo nga sa katabi mo, pinagpala tayo kay Kristo. Amen? Hindi sa mga bagay na meron tayo. Yes, kailangan natin yun. Sabi, Pastor, napaka-ano naman yun, hindi ba kailangan ng pera? Hindi ba kailangan, no, kailangan natin yun. Pero, hindi tayo dapat mag-alala at doon na lamang tayo nakatingin. Hindi tayo dapat ma-distract. We have to live our lives dito sa mundo na kung saan i-enjoy po natin, yes. Pero ganun pa man, hindi tayo dapat lumayo sa ating relasyon sa Panginoon. Magandang sumasagana ka, tapos kasama mo ang Panginoon. Amen? Hallelujah. Talagang yung bang galak, iba yung kapayapaan na meron tayo, hindi po masukat. So, when we are distracted from the attitudes, belief, and concept which should characterize the believer, looking around will always cause us distraction. Even as looking within will cause us to be miserable. So si Asaph, doon po siya tumingin. He set his mind doon pansamantala. Buti naman at hindi naman naging palagian yung kanyang pagtingin doon. Nagkaroon naman siya ng realization. Pero ano po, alam niyo po yung ginawa niya. Bakit po kaya, tatanungin natin, ano kaya yung naging ginawa ni Asaph para makabalik po siya? Doon po sa kanyang dating kalagayan na siya po ay nagtitiwala sa Panginoon. Sa verse 16 and 17, sabi po, kaya't sinikap kong ito'y saliksikin. Mahirap-hirap mang ito'y unawain. Mahirap talaga. Alam niyo, maraming bagay sa nangyayari sa atin, mahirap. Pero si Asaph, sinaliksik niya just for the sake, yung pong talagang mahanap niya yung kasagutan. Kaya't sinikap kong ito'y saliksikin, mahirap-hirap mang ito'y unawain, gayon man sa templo mo'y doon ko natuklas na ang masasama ay mapapahamak. Doon sa templo mo, doon pala sa church ang sagot, kinakailangan ko palang umattend. Amen. Kasi dito tayo kinakatugon. Marami pong mga aral tinuturo. Noon na minsan, yun yung kasagutan sa ating pong hinahanap. Tanong natin, nasasagot. Kaya nandun po na instead na tumingin siya ng tumingin, pinag-aralan niya. Tapos natuklasan niya, sabi po, until he went to the place where God's word was spoken. Doon tayo pumunta sa kung saan ipinangangaral ang salita. No, ang salita ng grasya ng Panginoon. Amen? Doon tayo pumunta. Sa church tayo tumungo. Hindi po may problema ka sa kumari mo, saan-saan. Hindi po. Sabi po, until he went to the place where God's word was spoken, where God's praise was given, nandun po na, he could not comprehend the situation. There in God's house, he thought and dwelt upon the greatness and goodness of God. He then realized that the situation was actually the reverse of what he had been thinking. Yung iniisip niya na nakakaingit itong mga ano na to, doon po itinuro sa church. Sabi doon sa church, nung naituro ang salita, huwag kayong mainggit sa kanila, sapagkat sila man din ay mapapahamak. No, sabi po, sila yung kanila pong ginagawa, aanihin din nila. At sa bandang huli, nasa atin ang huling halakhak. Amen. Hallelujah. Sabi niyo, tinuturo sa church. Sabi po, surely you placed them on slippery ground, you cast them to ruin. The situation was exactly the reverse. Nandun po na,
Instead na yung siya ang sinasabi niyang nadudulas siya, hindi siya, yung mga kaaway yun. Ang sinasabi ng Panginoon. So, ibig sabihin, may mga pagkakataon na nagka-question tayo. When we are depressed, we are distracted dahil sa mga pangyayari sa kapaligiran po natin. Nakikita natin ibang tao. Ba't ganun ano mang pakiramdam, negatibong pakiramdam na meron tayo? Alam niyo po, lalong-lalo na kapag araw na po ng Sunday, pumunta po tayo sa simbahan. Amen? Dumalo po tayo sa gawain. Why? Because sa church, you will spend time with the Word of God. Kung wala man tayong personal na devotion natin sa bahay, dito po ituturo sa atin. Itinuturo yung Word of God. So, spend time with the Word. And nandun po na, dito sa church, marami pong mga kapahayagan, nandun po na gustong sabihin sa atin ng Panginoon. So spend time searching the Word, filling your mind with a great thought of all God has done for you in Christ Jesus. Punuin po natin ng salita ng Diyos ang ating pong puso't kaisipan at punuin po natin ng mga mabubuting bagay na ginawa ng Diyos, mga patotoo po natin. Tago natin sa ating pong mga puso. At pag binabalikan mo yan, masasabi mo na lang, yung problema ko ngayon, maliit lang yan. Pastor, small thing only. Di ba? Parang ganun lang, maliit lang. No, sapagkat makikita natin, kung mga nagdaan nga, how God has delivered us dun sa mga problema natin. Matitindi yung mga problemang pinagdaanan ng bawat isa. Woo! But we can sing and shout, I'm still standing. Amen? But by the grace of, hindi naman po tayo iba dito eh. Somehow may mga detalye ng buhay namin na alam nyo, na ginawa ang Panginoon na himala, kung paano kami binago, paano namin natanggap yung biyaya. Ganon din po kayo. Alam din namin yung mga pinagdaanan ninyo. Yung mga panahon na sinabi, Pastor, pwede ba ipag-pray? Bishop, pwede bang pag-pray yung ganito? Alam namin. At alam ng Diyos. At alam nyo rin. No, na kung paano tayo dineliver ng Panginoon out of those, yung mga negative circumstances. Ngayon pa kaya? Ngayon pa ba? Tayo pababayaan ng Panginoon? Balikan lang natin. Balikan lang natin. Pagbalik natin, maya lang yung kahinaan mo, hallelujah. Kung noon nga, iniligtas ako ng Panginoon, iningatan ako ng Diyos, pinagpala ako ng Panginoon. Mas ngayon, meron siyang gagawin at higit pa sa ginawa niya nung nakaraan, higit pang bagay, mabubuting bagay, ang gagawin niya sa akin sa hinaharap. Amen? Hallelujah! Oh, thank you, Lord. Hallelujah. To look within will make us miserable. And to look around will make us distracted. Kaya tumingin lang tayo sa Panginoon. Tingin lang tayo sa Panginoon. Basahin nga natin yung Psalms 34 verse 5. Hindi pa, praise God, ngayon na lang pala. Wala pa po ako sa body ng aking message. Tatay. Sabi po, those who look to Him are radiant, and their faces shall never be ashamed. Si David, yan po yung kanyang ginagawa. Pagtingin niya sa Panginoon, sabi niya, lahat ng tumitingin sa Panginoon, ganyan ang kalagayan ng tsura. Sabi po sa Tagalog, ang tumitingin sa Kanya ay nagniningning ang mga mata sa kaligayahan. Tingnan nga po natin yung ating mga katabi, kung nagniningning ang mga mata sa kaligayahan. Sabi po, ang mga tumitingin sa Diyos, ang tumitingin sa Kanya ay nagniningning ang mga mata sa kaligayahan at walang bahid ng hiya sa kanilang mukha. Amen? Liwanagin po natin ha. At walang bahid ng hiya. Baka inalis nyo yung bahid eh. At walang bahid ng hiya sa kanilang mukha. Ibig sabihin bang kahit na anong nangyari, di ba yung iba, dati kapag yung may problema tayo, may pinagdaanan tayo, ayaw natin ipaalam sa iba, no? Ayaw na, kinahihiya natin lahat.
Naku, baka ano sabihin nila. Ngayon, ang tumitingin sa Panginoon, nagniningning yung kanilang mga mata sa kaligayahan. Kasi bakit po may kaligayahan? Sapagkat alam natin, out of our troubles, trials na hinaharap, hindi tayo iiwan ng Panginoon at hindi niya tayo pababayaan. Amen? Kaya naman, yung mga mata natin nagniningning sa kaligayahan. At sabi po, walang bahid ng hiya. Kasi alam natin, part ng buhay yan, dumadaan kami dyan. But let's look at what the Lord will do, no, sa mga circumstansya kong ito. So, yan po yung ano eh. So, why we can look up sa Panginoon? Si Paul, hindi po siya nagsimula doon sa set your minds on things above. Unang-una sa verse 1 sinabi po, if then you have been raised with Christ. Kung kayo nga ay kasamang nabuhay, no, kasamang nabuhay ni Kristo, so ibig sabihin, if then you have been raised with Christ, so yun po yung simula. Then set your minds on things above. Ang tawag po dito, this is the if-then statement of grace. If-then. Kung, tapos pagkatapos po nun. Sabi po, the if is not a question of possibility. Yung salitang kung dito ay hindi po salita ng posibilidad lamang. Kundi, it is a statement of reality for the believer. Ito yung katotohanan para sa mga mananampalataya. Kung kayo nga ay kasama ni Kristong nabuhay, so ano gagawin natin? Itutuon natin yung ating mga paningin sa ating Panginoon. So, sa lahat ng ito, because of Christ's death and resurrection, we have died to our old life and had been raised to a new life in Him, in Christ. So, bakit tayo makatitingin? Sapagkat meron na tayong bagong buhay, no, na pinagkaloob ng ating Panginoong Jesucristo. Para pong yung caterpillar o yung butterfly, sabi po, alam na naman natin metamorphosis, di ba? Mula sa egg, naging larva, pupa, di ba? Tapos ganun po, naging butterfly. So alam natin yung magmula sa pagiging uod, napasok sa kukon, di ba? Tapos lumabas siya doon, tapos naging magandang butterfly. So doon na tayo magsimula sa butterfly. Think of a butterfly. The caterpillars, so wala na doon. Pag nakita mo ba yung butterfly, yung paru-paro, nakikita mo pa ba yung uod doon? Wala na yung itsura ng uod, ano? Ano na nakita natin? Butterfly na yun eh. So, tapos na. So, ibig sabihin, yung buhay dati nung caterpillar na siya ay uod pa, ng butterfly na siya ay caterpillar, it's over. Tapos na yun. So, it now lives in a completely different way. Wala na yung uod doon. Makikita mo na, iba na. Lumilipad na yung butterfly at napakaganda na ng kulay. So, may mga bagong pananaw na rin siguro siya. So, ganun din tayo sa buhay po ng bawat isa. At yung butterfly, sabi po, it's not trying to be a butterfly. Hindi na siya magiging, susubukan pa yung sarili niya na maging paru-paro pa kasi siya ay paru-paro na. Paru-paro na, tapos gusto ko maging Hoy, paru-paro ka na. Di ba? So, ganun din, in the same way, we are not trying to be a new creations. Huwag nyo nang subukin pa na maging bagong nilalang kayo. Sapagkat kayo'y bago ng nilalang kay Kristo. Amen? Yung iba, parang susubok pa. Sabi po, yung ating past sins, our old identity, they are dead and buried with Christ. So wala na. So ano yung connection nito sa grasya? Connection to grace. This new life is not something we earned or work for. It is a free gift of grace. A divine transplant, actually, transplant, parang divine, a new life and a new identity talaga. No, na meron tayo. This is why we can look up. Pwede na tayong tumingin ngayon sa Panginoon. So, our identity is no longer rooted in our failures on earth, but in our secure position in heaven with Christ. So, why we can look up? Kasi secure na yung ating position in heaven with Christ. Bago na tayong nilalang. At yung mga panandaliang mga pagsubok dito sa mundo, hindi na tayo doon dapat tumingin.
So, at yung buhay na yan, hindi natin pinaghirapan yan. Ang naghirap niyan ang Panginoong Jesucristo. Ang kailangan lang tanggapin natin. So, bagong buhay. Kaya naman, meron tayong kakayanan na ngayon na tumingin sa mga bagay patungkol sa Diyos, patungkol sa Kanya. So, the upward gaze, yung pataas na pagtingin po natin sa Kanya. What it means to set your minds on things above. Sa Colossians 3:2, sabi po, the word set your mind. So, yung kanina po, proneo, means yung thought po natin, it is not just about a fleeting thought. It is a verb of intentionality. Pag sinabing set your mind, talagang ituon mo, sasadyain mo. Sasadyain mong ituon. Alam mo, tingnan mo to. Alam mo, tsatsambahan mong tumingin. Hindi talagang, di ba? Pag sinabi mong tingnan mo to, titingnan mo talaga, i-intentionin mo. So, ganun din sa mga bagay patungkol sa Diyos o sa Kanya mismo, sa pagtingin natin sa Kanya. Sabi po, we are to set our minds. It means to direct our affections, our passions, your reasoning, and your deepest desires towards God, towards something. Parang ganun po, di ba? Kapag sinabing set your minds on these things, yung lahat ng affection mo, sa pag-aaral, o set your minds on your studies. So, pag sinabing ituon mo ang iyong isip mo doon sa pag-aaral, talaga mag-aaral ka. No, nang mabuti. Tapos hindi lamang, may layunin ka kung bakit ka nag-aaral, gusto mo makatapos, may goal ka, gusto mo may mga pangarap ka. So, ano po yun? Talagang sasadyain mo. Sasadyain po nating tumingin o gawin yung mga bagay na yun. So, direct our affection, our passion, our reasoning, and our deepest desire towards something. And it is a continual, purposeful act of recentering our focus. Kasi bawat araw talaga may kumukuha ng natin, atensyon. Kaya, balik ka sa Kanya. We will set. So, things that are above. Ano ba yung mga bagay sabi po, na nasa itaas, sabi po, things that are above, Christ Himself. He's seated at the right hand of God. Our ultimate focus is on Him. Ang focus natin, alam po natin, lagi tinuturo sa atin, yung finished work ng Panginoon, yung tapos ng ginawa. Para hindi na tayo maghirap. No, ginawa na ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo, tapos na po yun, it is finished. Ang kailangan lang natin, tanggapin yung mga biyaya na binayaran niya sa krus ng Kalbaryo. Yun lang naman ang gagawin natin. So, doon natin i-focus kay Kristo mismo sa kanyang tapos na ginawa. Tapos i-focus natin sa pag-ibig ng Diyos, pag-ibig ni Jesus sa atin. Hindi po sa pag-ibig natin sa Diyos. Alam niyo po, last time, nagturo po si Bishop doon sa mga pastors na i-ordain doon po sa Laguna, sa isang camp, conference pala, ng mga pastors ng GIMC ba yun? GIMC. Global International Ministries. Great Commission pala. Great Commission International Ministry, GCIM. So doon po, alam niyo po, sabi ko, ituturo ni Bishop na nabanggit niya na yung love, pahapyaw na nasasabi sa akin, yung love. Pero alam niyo po, habang itinuturo yung love, nakatago lang ako doon sa pader sa poste pala, na hindi ko makontain yung love na naman, simpleng pagtuturo lang ni Bishop na pag-ibig ng Diyos, wag mong masyadong ipagmalaki yung pag-ibig mo sa Diyos. Kundi ipagmalaki mo yung pag-ibig ng Diyos sa'yo. Yung pagmamahal niya sa'yo. Sabi ko, bakit, Lord, napaka-makapangyarihan naman ng mensahe ng pag-ibig. Na yun lang, wala namang hindi na ibang kinoronahan pa ng iba-ibang mensahe na kundi straightforward yung message na mahal kayo ng Panginoon. At ginawa niyang lahat ito sa krus ng Kalbaryo. Pinakita niya, yun lang. Sabi ko, Lord, talaga naman, kung ang bawat isa lang sa amin, magko-concentrate, we will set our mind on things, on your finished work, and even in your love, walang magiging problema kasi, di ba, mapapalitan ng pag-ibig yung lahat Yung takot, hindi mamamayani sa buhay natin kapag may pag-ibig ng Diyos. Tayong taglay-taglay. Pati yung sa kapwa natin, kaya nating mahalin yung kapwa natin kasi may pag-ibig ng Diyos na naghahari sa atin. Di ba, napaka makapangyarihan ng pag-ibig, ng mensahe ng kanyang pag-ibig, ng kanyang grasya
sa buhay ng bawat isa. Kaya sabi ko, doon lang. Set our minds on things that are above. Kasama po dyan yung pag-ibig. Kasama na po dyan yung kanyang promises. Set your minds on things, on the promises of God. Kaysa doon sa mga sinasabi ng tao ng mga terror. Ang nakakalungkot lang ngayon sa social media, lahat na lang, pati yung mga news na hindi naman dapat ilagay, yung mga, di ba? Lalo lang gulo sa isip ng tao. Lalo lang minsan kahit nga tayong Christians, gusto lang natin, intention natin, maganda, i-share, pero parang, minsan lalo pang nagbibigay ng takot sa iba, lalo naman wala namang basihan. Diba? Yung darating na ang Panginoon bukas. Hindi, okay lang yun. Asahan natin, darating talaga ang Panginoon. Hindi naman tayo takot doon. Kaya lang yung ibang mga bagay. Kahit nga lang po yung mga, yung nagbubugbugan ng mga estudyante doon sa ako sabi ko, hindi ko na lang ipopost yan. Siguro kung meron man dapat ilagay sa may tamang dyan Pwede mo ipakita doon sa otoridad, di ba? Parang minsan masyado namang nakakaano. Kaya ngayon, ibig sabihin, parang nagiging, pwede nang palang gawin yung ganyan. Marami na po Although hindi naman lahat. Kaya lang sabi ko, may epekto. May mga epekto po sa atin. Kaya doon tayo mag-focus sa mga bagay na kung saan yung pangako ng Panginoon kaysa doon sa mga pangako ng tao sa atin. At yung kanyang muling pagbabalik. Amen? May excite po tayo. Hindi po tayo, di ba, noong nakaraan, are you ready? Rapture ready na ba tayo? Di ba? Pero sabi ko, ang ganda nung at least ngayon, naihahayag na ng malaya yung gano'n pong mensahe na hindi tayo natatakot. Bagkos, alam ko, pagkatapos nating marinig yung mensahe, somehow may excitement. Hallelujah. Yun magandang kalagayan. Wala nang paghihirap dyan. Wala na tayong kakarapin pang mga problema. So, God's perspective, also, things that are above, is yung mga pananaw ng Diyos. It's about seeing our earthly struggles, joys, and challenges from a heavenly vantage point. So, the problem that seems so massive on earth shrink in comparison to the grandeur of Christ's reign. Alam niyo po, kung titingnan niyo lang yung paghahari ng Panginoon, at yung, di ba, yung kaluwalhatian ng buhay sa hinaharap, sa piling ng Panginoon, hindi mo na hindi mo na may kukumpara yan sa mga, sabi mo, kahit na marami kang problema, o marami ka naman mga pagpapala dito, hindi yan may kukumpara sa kaluwalhatian ng Panginoon, sa paghahari ng Diyos sa buhay po ng bawat isa. But, set your mind, sabi po, on the things above, not on the things that are on earth. So, this is not a call to ignore our responsibilities o wag nating tingnan yung mga problema natin. Ibig sabihin, hindi na natin papansinin. Nandiyan talaga totoo yung problema. Pero nandun po na marami din, kahit na po Kristiyano, they are so, kasi we can still evangelize. At marami naman po tayong pang ginagawa. Hindi po totoo na wala sa life giver since we are living a life of grace. Hindi na tayo nag-evangelize. Hindi na tayo nagba-Bible study. Hindi na tayo nagpupunta sa mga nagba-visitation. Yung mga men and women po natin ngayon, active na active po yung kanilang visitation, house to house. Tapos pag may tumawag din po sa atin na may sakit, pinupuntahan po natin, ipinapanalangin natin. So hindi po nawawala yung sa responsibilidad na doon na lang tayo minsan sa mga spiritual na bagay din lang. At yung mga pangyayari sa community natin, dapat maging gising din tayo. Sabi po, maging kabahagi tayo, pero wag na tayong makidagdag doon sa sakit ng ulo. No, wag na tayong doon sumama pa. Kasi marami po, they are so heavenly minded that they are no earthly good. No, hindi rin naman nakakatulong sa kapwa, wala naman din pero magaling magsalita. Pero nandun po na tayo ay inaatasan o yung mga pinapaalalahanan ng Panginoon na it is a call to reorient our priorities. Mga priorities po natin. Earthly things, jobs, money, status, approval are fine in their place. Okay lang po yan. Sino po dito yung sumasagana?
Takot kayong mautangan. Tayong lahat masagana. Amen? Oh, yan. Tayong lahat. Hindi, tayo pong lahat ay pinasasagana ng Panginoon. From glory to glory, oh God. Hallelujah. Alam ko po, ganun po yung kalagayan. Pero alam niyo po, yung karir niyo gumaganda and gusto mo pang tumaas pa yung level. Wala pong problema dyan. So, tingnan lang po natin. Let us reorient our priorities. Earthly things, yung jobs, yung money, nandyan po yan. Pero minsan, kahit nga po yung pera o yung anumang bagay na pinagtutuunan natin ng pansin, they become sources of anxiety, pride, despair, because they are all temporary. Di ba? Akala nyo ba yung maraming pera, nakakatulog ng mahimbing yun? Minsan hindi nila maisip kung saan nila ilalagay yung yaman nila. No? Hindi, marami din silang problema. No? Huwag tayong mainggit. Kasi minsan, anxiety pa, maraming pera, baka ma-hold up ako, ang kinatatakot na maraming pera, yung mawala yung pera, mabawasan. Di ba? Ganun. Tapos yung mataas na posisyon, kapag mataas ka na, baka mawala sa iyo yung ganun, nagiging source pa ng anxiety. Alam niyo po, set your minds on things above. Alam ng Panginoon kung saan ka dapat ilagay. Alam ng Panginoon kung ano yung dapat mong tanggapin. Amen? Huwag tayong sa sarili natin. Yung bang tayo manangan. Kundi, in all your ways, acknowledge Him and He shall direct your paths. And it is a path to righteousness, path to victory. Nandun po tayo dadalhin ng Panginoon. So, connection sa grasya ng Panginoon. When we set our minds on things above, nandun po na tayo po ay lalo pong magkakaroon ng maayos na kalagayan. We are doing it not to earn God's favor because we already have His favor. Amen? Setting our minds on things above, dinideklara mo na lang na nasa akin na yung pabor ng Diyos. So it is an act of gratitude and worship. It is an act of gratitude and worship. We are not trying to escape our problems. Tandaan po natin, hindi po natin tutuon ang ating mga isip sa Panginoon kasi ayaw nating ituon sa ating problema. But we are inviting, as we set our minds on things above, we are inviting the peace and power of God of a heavenly perspective to transform how we navigate them. Pag tumingin tayo sa taas ng Panginoon, tumingin tayo sa Panginoon, parang sinasabi natin, Panginoon, salamat po, nasa akin na ang iyong pabor. And Lord, inaanyayahan ko ang iyong kapayapaan na siyang maghari sa aking pong puso. Hindi na yung mga bagay na ng sanlibutan. So this gaze, yung pagtingin po natin ito, is fueled by grace, not guilt. This gaze is fueled by grace, not by guilt. And the result of grace, the true life revealed. So dito nahayag ang ating tunay na buhay. Paul explains the radical truth. For you have died, and your life is hidden with Christ in God. So, sa Tagalog nga po, basahin natin. Meron po tayo sa Tagalog. Paul explained yung mga bagay na ito. Sabi po, for you have died and your life is hidden with Christ in God. Basahin po natin sa Colossians chapter 3, verse 4 po. Tagalog. Si Kristo ang buhay ninyo. Kapag dumating na ang panahon na nahayag na siya, mahayag din kayo at makikibahagi sa kapangyarihan niya at karangalan. Sa verse 3 po. Sapagkat namatay na kayo sa dati niyong buhay at ang buhay niyo ngayon ay nakatago sa Diyos kasama ni... Ba't kaya tinago? Nakakahiya. Kaya ba yung buhay natin dati? O bakit kaya tinago? Inaalis na sa atin yung sarili nating identity? Pwede naman. O ibig sabihin, hindi na ako si Dante. Ako pa rin si Dante. Kaya lang yung buhay ko ngayon nakatago sa Diyos kasama ni Kristo. Kaya kapag nakikita si Kristo, ako, hindi na yung buhay ko yung nahayag, nakatago na yun sa Diyos kasama ni Kristo. Buhay na ni Kristo ngayon ang nakikita. Amen? At kapag buhay ni Kristo ang nakikita, nakakahiya ba? Hindi na.
So wala na yung wala na yung shame, wala na yung sin doon sa dati nating buhay. So ibig sabihin, hidden doesn't mean our life is unimportant. Ang kahulugan lang nito, na yung buhay natin nakatago sa Diyos kasama ni Kristo, our life is secure. It is safe. And it is protected. Kaya kahit na anumang pag-atake ng kaaway sa atin o anumang sabihin sa atin ng iba na binababa tayo si ganyan yan si yung buhay ko nakatago na sa Diyos kasama ni Kristo. Nahahayag ang buhay ni Kristo sa akin. Hindi, alam ko yung buhay ko, Kristo na. At si Kristo sa akin din. So ibig sabihin, yung identity natin, safe, secure, and protected. So when Christ who is your life appears, then you will also appear with Him in glory. Maraming opinion din sa atin ng sanlibutan, pero maging yung opinion ng sanlibutan sa atin ay hindi na po, wala na, marapat lamang na wala ng epekto sa atin yun. So the future hope, sabi po, when Christ who is your life appears, then you will also appear with Him in glory. So ang connection po nito sa grace, this is the ultimate promise of grace. The life we live now, the life of upward gazing, is a taste of the glory to come. Yung buhay na pagtingin natin sa Panginoon, yung pamumuhay natin na lagi tayong ang pananampalataya at yung bang pagtitiwala natin ay nasa Kanya, nakatingin tayo lagi sa Kanya. Nandun po na we are not just waiting for heaven. Actually, we are living heaven now on earth dahil kasama natin ang Panginoong Jesucristo. Pero sinasabi lang dito is, yung bang we have a future hope. And that future hope empowers us to endure trials, to love our enemies, to serve others sacrificially, and to do ministry, mag-enjoy sa buhay natin, kahit na may mga problemang dumarating, knowing that our ultimate reward and true life are not here, pero sa piling ng Panginoon. Amen? Kaya, kalabitin mo nga yung katabi mo, sabi mo, tuloy lang tayo. Sa Panginoon lang tayo tumingin. No? Huwag sa circumstansya natin. Hindi tayo magkakaroon ng buhay na mapayapa diyan. Lalo lang tayong kakainin, lalo lang tayo. Pero let us set our mind on things above. It is a profound act of faith and a natural response to grace. Naranasan mo yung kagandahang loob ng Diyos, ang natural response is to set your minds on things above. Siya nga ay nagbigay ng grasya. Saan ka patitingin? Doon sa disgrasya? Doon ka na sa grasya lang. No? Doon ka na lang sa Kanya. So, ang challenge ngayong umaga is, what is currently occupying your mind? Yung worry mo ba about future, about money, about kung ano man? Sabi po, nandun po na tumingin tayo sa Panginoon. It is a call. It is an act of our will na nandun po na sadyain po nating tumingin sa Panginoon. And before we pray, sa Isaiah 26 verse 3, tingnan nga po natin. Isaiah 26 verse 3. And we will close. Sa Amplified Version po pwede. Isaiah 26 verse 3. You will keep in perfect and constant peace the one whose mind is steadfast, that is committed and focused on you in both inclination and character, yung pag-uugali at gawi, kagustuhan po natin. Because he trusts and take refuge in you with hope and confident expectation. Sabi po, tayo daw po ay pangangalagaan ng Panginoon at pagkakalooban ng kapayapaan. No? Tayo na kung saan ang ating po mga kaisipan ay nananatili sa Kanya, nakatingin, nakafocus. No? Establish tayo sa ating relationship sa Panginoon. Doon tayo, aasa tayo sa Panginoon. No? In both inclination and character, because He trusts and take refuge in you with hope and confident expectation. So ang panawagan lamang ngayong umaga, nandun po na, let us reorient our focus. Huwag tayong tumingin doon sa
Let us not look within us kasi makikita natin kahinaan natin. Doon sa mga negative circumstances natin, magiging miserable lang tayo. Pag tumingin naman tayo doon sa mga iba, madidistract lang tayo. Tumingin tayo sa Kanya. No? Tumingin tayo sa Kanya. At alam niyo po, hallelujah, ang mga tumitingin sa Kanya, sabi ni David, meron pong ningning sa kanilang mata. Ningning, mata na, nandun po yung kaligayahan. So, sa umaga pong ito, yun po lamang po ang mensahe ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. So let us just come before the Lord this morning. Panginoon, salamat po na una kang umibig, nagmahal sa bawat isa, noon pa man kami makasalanan. Panginoon, ang tanging ginagawa po namin ngayon, it is a natural response that we have received grace in our lives. Lord, marapat lamang na pasalamatan ka at kilalanin ka namin, Panginoon, sa aming mga buhay. At laging ituon ang aming mga paningin, Panginoon, sa iyo lamang. Salamat sa mensahe ngayon pong umaga. Dalangin ko po, Panginoon, na ito po'y nakapagpaalala sa bawat isa, na sa anumang mga pagsubok, Panginoon, na dumarating sa amin, anumang pangyayari, anumang pagkakataon. Panginoon, wag po naming tingnan, Panginoon, ang mga bagay na nagaganap lalo ng mga negative things. And even ourselves, oh God, that as we look within ourselves, Lord, yung limitations makikita namin. Yung kawalang kakayanan, makikita namin. Yung unworthiness, makikita namin. But as we look upon you, Lord God, upon your beauty, Lord, the beauty of your holiness, your goodness, O God, Lord, lahat ng mga suliranin, lahat ng mga dumaraan, Panginoon, sa amin na nagbibigay ng kapighatian ay natutunaw, Panginoon, unti-unti. Ganon din, Panginoon, huwag kami tumingin, Panginoon, sa mga tao. Huwag kami mainggit, Panginoon, sa mga nangyayari, Panginoon, sa kanila pong buhay. Lalo na kung sila ay walang kaugnayan sa iyo at walang relasyon, Panginoon, sa iyo. Sapagkat alam po namin, Panginoon, na ang bandang hulin po nila, Panginoon, ay kapahamakan. At ang bawat isa na nagtitiwala sa iyo, Panginoon, tumitingin, Panginoon, ay may ningning ng mata ng kaligayahan, Panginoon, ang bawat isa. At hindi, Panginoon, kinahihiya na sila'y anak ng Diyos sapagkat, Panginoon, maaaring dumaan man sa mga pagsubok, but we can still shout that our God is a good God. Woo! Mabuti ang Diyos. Hindi man maganda ang sitwasyong kinalalagyan, may pinagdadaanan man, hindi magbabago ang aking Diyos. Kaya sa Kanya ako titingin, kaya sa Kanya ako magtitiwala. But because at the end of the day, all things will work together for my own good. Hallelujah. Yun ang intensyon ng Panginoon. Salamat po. Salamat sa mensahe, paalala sa umaga pong ito. Muli, sa bawat isa, sa mga mahal sa buhay, Panginoon, na nire-represent ng bawat isa, Panginoon, pagpalain niyo po, Panginoon, ng bawat isa. Patuloy na maranasan, Panginoon, ang iyong nag-uumapaw na grasya sa buhay, Panginoon. Maraming salamat po. Muli, sa iyo po namin tinitiwala ang aming pong mga buhay. At muli, binabalik, Panginoon, sa iyo ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, ang lahat po'y magsabi ng Amen.